Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga magulang at kapatid. At muli po, tayo po'y mag-aaral na naman at magbubulay ng salita ng Diyos. Kamusta po ang mga taga Jesus Wonderful Ministry, sa aking po mga co-preachers, co-pastors na sila Sister Lumen, Sister Ligaya at Mami Papin. Binabati ko po kayong lahat. Nawa po sumainyo ang biyaya, ang pagpapala po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ganon din po sa mga kapatiran ng New Life Community. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa pangunguna po ng ating kapatid na Sister G, sumainyo rin po ang biyaya at pagpapala po ng Diyos sa inyong lahat. At binabati ko rin po ang lahat ng mga kabats ko sa high school, kaklase ko sa high school, kabats ko sa elementary, ang mga kaklase ko po sa elementary, ganun din po ang mga kumpare ko sa PNB. Isang mapagpala at mapaghimalang hapon po sa inyong lahat. At ganun din po sa lahat ng mga kapatiran na nanonood po at makakapanood ng FB Live na ito. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala po ng Diyos. Nawa po, patuloy tayong palakasin at patatagin ng ating buhay na Diyos sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan po ng pag-aaral at pagbubulay po ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, ay tayo po muna ay dumako sa isang mixing panalangin. Dudulog po tayo sa Panginoon, lalapit po tayo sa Diyos para po mapagpala ang pag-aaral po natin ng Kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli ka po naming pinapupurihan, nilulwalhati, dinadakila, pinararangalan, sinasamba ka po namin sa espiritu at sa katotohanan na ikaw po ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang omnipotent, omniscient, omnipresent God in the name of Jesus. At narito po kami, nagpapakumbaba sa lahat po ng pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala na amin pong nagawa, naisip, nasabi, na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo po kami. At sa hapon pong ito, kami po'y lumalapit sa iyo at ina-acknowledge ka namin, nare-recognize sa aming buhay na tunay nga po, O Diyos, ikaw ang siyang mangusap sa buhay ng bawat isa. Gamitin mo po ang habang lingkod mong ito sa pag-aaral ng iyong mga salita. At anuman po ang mga suliranin o problema ng sino mang nanonood ng FB Live na ito, O Diyos, stretch forth your hand in cures, signs and wonders to be worked in the servant name of Jesus. Kaya salamat po na kaming lahat ay tinugon mo na, pinagpala, biniyayaan at ibinigay ang lahat po ng mabuting bagay sa aming buhay. Salamat po. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, kaisa ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Again, binabati ko po ang lahat ng nanonood sa FB Live na ito, here and abroad. Nawa po, patuloy tayong palakasin at patatagin mula po sa salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan ngayong hapon. Naiinip na po ba kayo? Kayo po ba'y galang-galana? Gustong-gusto niya po bang umalis? Baka ang iba po sa atin ay naiinis na, nagagalit dahil po sa pagkakainip nating lahat, sa pagkakatenga po natin sa loob ng ating mga tahanan.
Ano po kaya ang sinasabi ng salita po ng Diyos patungkol po sa paghihintay or pag-aantay? At ito po yung ating pag-aaralan. Nawa po, kung meron kayong Biblia o merong mga Bible ang inyong mga gadgets, tayo po'y magbulay sa salita ng Diyos. Ang title po nating The Blessing of Waiting or The Blessings of Waiting in the Lord. Ulitin ko po The Blessings of Waiting in the Lord. Ang pagpapala sa paghihintay sa Panginoon. Pwede rin po nating ilagay ang subtitle na The Art of Waiting. Ano po kaya ang sining ng paghihintay or pag-aantay mula po sa salita ng Diyos? Aalamin po natin ang sinasabi po ng Biblia patungkol po sa ating pag-aaralan ngayong hapon. Okay? Kung meron po kayong Bible, tayo po ay magsipagbukas ng ating mga Biblia. Kunin po natin ang pagbasa mula po sa aklat ni Isaiah sa kabanata 30, talatang 18. Isaiah chapter 30, verse 18. At ganito po ang sinasabi. Makinig po kayo mabuti. Babasahin ko po sa wikang Ingles. And therefore, will the Lord wait, that He may be gracious unto you? And therefore, will He be exalted, that He may have mercy upon you? For the Lord is a God of judgment. Pakinggan niyo po itong mabuti sa huling talata. Blessed are all they that wait for Him. Blessed are all they that wait for Him. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. At dahil dito, maghihintay ang Panginoon upang Siya ay maging mapagbiyaya sa inyo. At kaya't magbubunyi Siya na Siya'y magdadalang habag sa inyo, sapagkat ang Panginoong Diyos ng kahatulan, mapapalad iyaong lahat na naghihintay sa Kanya. Ulitin ko po mapapalad iyaong lahat na naghihintay sa Kanya. Ginamit po ang salitang blessed are they who wait. Sino po yung ating inaantay? Yung pagdating po ng ating Panginoon. At kung ipapasok po natin sa konteksto ng ating nararanasan ngayon sa ating buhay, dahil tayo po ay nasa extended enhanced community quarantine, tinuturuan po tayo ng ating Diyos na tayo po ay maghintay o magantay. Kasi po nagiging mapalad po pala yaong tao na marunong pong maghintay or magantay sa Kanya. Can you say Amen? Blessed. Ang salita pong mapalad ay galing po sa salitang Griego nang ibig pong sabihin ay makarioi. Pakisabi nga sa katabi mo, makarioi. Ano po ibig sabihin ng salitang ito? The state of being blessed. Ang tao po na nananampalataya sa Diyos ay nagiging mapalad o nasa estado ng pagiging mapalad o siya po ay nasa estado na pinagpala po siya ng Diyos kapag siya po ay marunong maghintay or magantay. Kaya wag po tayong maboboring sa extended enhanced community quarantine. Kaya nga po ang ating mahal na Pangulo ay merong apela. Sabi niya, umaapela raw po siya sa ating lahat na magtiis.
Bakit po kailangan nating magtiis? Kasi isa po yan sa magiging aral po natin mamaya. Pag binigay ko na po yung mga pagninilay tungkol po sa the art of waiting or the blessings of waiting upon the Lord. Can you say Amen? Okay? Kaya stay calm, stay cool. Huwag po tayong magsasalita na nakaka-boring naman, nakakainis naman, nakakagalit naman, hindi tayo makalabas, and so on and so forth. Huwag po. Kasi tinitignan po ng Diyos ang what? Laman ng ating puso. Ha? Kasama rin po ito mamaya sa ating pagninilay. Okay? Kaya aalamin po natin ang mga bagay-bagay patungkol po sa paghihintay or pag-aantay. Sa anong paraan po tayo dapat maghintay or mag-antay sa ating pong pagiging malaya sa COVID-19, sa extended enhanced community quarantine o sa lockdown na ito, by the grace and help of God. Unang pagninilay, be patient and stop complaining while waiting. Uulitin ko po be patient and stop complaining while waiting. Maging matiisin po tayo at wag po tayong magrereklamo habang nag-aantay or habang nag-iintay na matapos po itong lockdown o extended enhanced community quarantine. Kailangan po maging matiisin tayo at yun po yung challenge sa atin, ating mahal na Pangulo. Kaya sumunod po tayo sa kanyang tagubilin sapagkat wala naman pong pamahalaan na hindi inilagay ng Diyos. Amen? We have to wait patiently. Naalala ko po, nagkasakit ako noon. Papunta na ako sa leukemia. Naubos po lahat ng dugo ko. Wala na pong natirang red corpuscles sa akin. Puro white corpuscles na po lahat. So habang pinapa-doktor po ako ng aking mahal na ina, yung isang doktor po na gumamot sa akin o ginamit po ng Diyos para gamutin ako sa aking pagkakasakit na ito, meron po siyang tagubilin. Ano yung tagubilin niya? Sabi niya sa akin, Aurelio, it is better to learn patiently than learning patient. Ulitin ko po yung sinabi ng doktor. It is better to learn patiently than learning patient. Mas mabuti raw po yung marunong tayong magtiis kesa magtitiis tayo pag tayo po ay isa ng pasyente. O pag meron tayong sakit o meron tayong karamdaman, saka lang tayo matututong magtiis. Mas mainam po, ngayong malakas po tayo, kahit ganito po ang nangyayari, tayo po ay matutong maging matiisin. Kasi po yung patient o being patient ay is a virtue, or patience is a virtue. Amen? Ito po ay isang bertud. Anting-anting, ika nga. Meron kang bertud, meron kang anting-anting kapag ikaw po ay nagiging isang taong matiisin. So we have to wait patiently. Kung kailan po gagamutin ng Diyos ang problema sa COVID-19, kung kailan po matatapos itong lockdown o extended enhanced community quarantine, wag po tayong nagiging pasaway. O alam ko naman po, tayong lahat ay sumusunod sa Diyos, pero meron tayong mga kababayan na matitigas po ang ulo. Hindi marunong magtiis, reklamador, pasaway. Kaya tayo pong nakakaalam at nakakabatid ng mabuti, ngayon pa lamang po, sina-challenge tayo, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng salita po ng Diyos.
Kita niyo po yung sabi ng ating pagbasa, nagiging mapalad daw po ang naghihintay sa Panginoon. Gusto mo bang pinagpala ka ng Diyos? E di, magtiis ka. O konting tiis lang po. Meron din po isang sinabi yung dating kompositor at lyricist na si Levi Silerio. Kung kayo po ay nakakatanda sa kanyang pangalan, siya po yung lumikha ng mga awiting kahit konting pagtingin, ugoy ng duyan, gaano kita kamahal, at kung ano-ano pang mga awiting Pilipino. 4,000 songs po ang kanyang naisulat nung siya po'y nabubuhay. Again, sino po siya? Si Levi Silerio. Nabasa ko po yung kanyang isa sa mga interview nung siya po'y buhay pa, at hindi ko po ito nakakalimutan. Year 1990s pa po ito. Ganito po ang sabi niya habang siya po'y ini-interview. Sabi niya ay ganito: ang tao raw po ay nagiging mapalad o nagkakaroon ng buhay kapag siya ay natututong mag-intay or mag-antay, sapagkat ang mundong ito ay pag-aari ng isang taong matiisin. Sabi niya sa wikang English, everything will come in life if people will learn to wait patiently. For this world is owned by patient people. Napakaganda na kanyang sinabi. At kung ipaparalel po natin yan sa salita po ng Diyos, talaga pong meron din ganong sinabi ang Word of God. Ituloy po natin sa Isaiah, or rather, punta po tayo sa Psalms chapter 37 verse 9. Makinig po kayo mabuti ha. In parallel sa sinabi po ng dakilang songwriter o composer na si Levi Silerio, meron din pong ganong sinabi ang Word of God. Okay? Psalms 37 verse 9. Ano po sabi rito? Sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mga hihiwalay, ngunit yaong nagsipaghintay sa Panginoon ay mga gmamana sa lupain. Kita po ninyo, yaon daw pong nagsisipaghantay sa Panginoon ay mga gmamana ng lupain. Meron po tayong inheritance dito sa lupa. Pagka marunong po tayong maghintay ng anong klaseng paghihintay? Ng may pagtitiis sa pangalan ni Jesus. Meron din pong magandang sinabi si Saint Luke sa Luke 21 verse 19, Lucas 21:19, sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Again, Lucas 21:19, sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ano po yung virtue doon? Magtiis or konting tiis. Pangalawa, guard your heart while waiting. Ulitin ko po number 2 na pagninilay. Guard your heart while waiting. Bantayan po natin yung ating puso habang tayo po ay naghihintay. Habang tayo po ay gustong-gusto na nating lumabas or gumala. Check your heart. Guard your heart. Baka mamaya po ang laman na ng puso natin sobrang galit na, sobrang poot na. Inis na tayo, galit na po tayo. So, pinasusuri po ng Diyos ang ating mga puso. Meron bang sinasabing ganyan, Brad? Pastor,
O mahal na lingkod ng Diyos o abang lingkod ng Diyos na ito, meron bang sinasabi sa Biblia na babantayan ng puso? Meron po. Okay? Saan po natin mababasa yan? Sa Kawikaan, Kabanata 4, talatang 23. Kung meron kayong Bible, Proverbs chapter 4, verse 23. Paano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Paano natin babantayan ang ating puso? Makinig po kayo, babasahin ko ha. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Sa wikang Tagalog, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Yun daw pong pagdaloy ng buhay o sa English, issues of life, ay nasa ating mga puso. Kung ano laman ang puso natin, yun ang lalabas sa bibig natin. Tatandaan po ninyo yan. Matthew chapter 12, verses 34 up to 35. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. For the good man brings good things out of the good that stored up in him. For the evil man brings evil things out of the evil things that stored up in him. Kung ano raw po yung laman ng puso, yun ang lalabas sa bibig. Kung ang laman ng puso mo ay pag-ibig, pagmamahal, then lalabas po sa bibig natin yan na tayo po ay nagmamahal at umiibig tayo. Una sa ating Diyos at sa ating kapwa. Kung galit po yan, lalabas din po ang galit. Kasi kung ano yung naka-store sa puso natin, yun ang ilalabas ng ating mga bibig o ng ating mga dila. Can you say amen? Kaya, wag po tayong nagagalit, wag tayong naiinis. Sino ho ba ang hindi gustong gumala? Again, sa kalagayan ko po bilang lingkod po ng Diyos, 29 years na po ako nagpipreach. Kamukat-mukat po, biglang nahinto ang preaching, nahinto ang prayer meeting, walang fellowship, wala lahat. Kami yung mga lingkod ng Diyos, wala po kaming lahat na nakukuha. Walang DSWD, walang DOLE, walang amelioration program. Wala po. Totally. Hindi lang po third kill na sinasabi sa mga post na nababasa natin sa Facebook. Wala po lahat. Pero alam po ninyo, I personally hindi po ako nagagalit sa Diyos. Bakit ito po ay nangyari? Hindi rin po ako galit sa pamahalaan. Sumusunod po ako sa sinasabi ng ating pamahalaan. Hindi po ako lumalabas ng bahay. Kung wala rin lang po akong bibilhin o gagawin sa labas, nandito lang po ako sa loob ng aming bahay. Okay? Kasi ayoko pong makita ng Diyos na ito palang lingkod ko ay nagiging ganito ang attitude o pag-uugali. Diba? Lalo na po tayong nakakaalam o nakakabatid ng Word of God. Kaya lagi po nating suriin ang ating mga puso. Inuulit ko po, sa puso lumalabas ang mga nasasabi po natin sa ating mga bibig. At kung hindi po nyo alam, sa Mark chapter 7, pag binasa po natin ang Mark chapter 7, sa mga huling talata, yung lahat po ng kasamaan ng tao ay galing po sa kanyang puso. Okay? Kaya mas maganda na lang po manalangin tayo sa Panginoon at again and again po magalak tayo
ano man po ang ating nararanasan. At higit sa lahat, matuto po tayo magpasalamat sa Panginoon. Instead of complaining and murmuring, why not na maging thankful na lang po tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Pangatlo, natin pong pag-aaralan, it is good to wait silently for the Lord. Ulit ko po yung pangatlo ha. It is good to wait silently for the Lord. Meaning, habang nag-iintay po tayo o nag-aantay tayo, payapa po ang ating kalooban. Sabi nga ho sa Bible, Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. Ulitin ko po ha, be still and know that I am God. Sabi ng Diyos, tumahimik ka. Sinasabi ng Panginoon Diyos, tumahimik tayo. Huwag tayong daldal ng daldal, salita ng salita, kung wala rin lang po tayong sasabihing maganda. Sabi ng Panginoon, be still. Keep quiet. At ano yung gagawin natin? Kilalanin po natin ang ating Diyos. Sapagkat mas maganda pong maghintay ng matahimik o mapayapa. Lagi po nating tatandaan yan. Meron din pong sinasabi sa Bible, sa Lamentations, kung meron tayong Biblia, buksan po natin. Sa wikang Tagalog po ay Panaghoy, chapter 3. Kung meron po tayong Bible, sundan po ninyo ko. Ulitin ko po Lamentations, chapter 3, verse 26. Ganito po ang sinasabi. Paano raw tayo maghihintay ng may katahimikan o kapayapaan? Panaghoy 3:26. Sabi po rito sa wikang Ingles, it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Ulitin ko po It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay ng na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Tayo pong lahat, gusto nating iligtas tayo ng Diyos sa COVID-19. Can you say amen? So ano po ang ating gagawin? Maging matahimik habang po na tayo'y naghihintay. Wag po nating tularan yung iba na nagagalit pa sa ating pamahalaan o nasa ating Pangulo. Wag po natin silang gayahin o tularan. Okay? Seal your lips. Kung wala po tayong sasabihing maganda o mabuti, mas maganda rin po na tumahimik tayo. Can you say amen? Pangapat, na gusto kong i-share sa inyo, paano tayo maghihintay? Do not be disappointed while waiting. Ulitin ko po pangapat na pagninilay, do not be disappointed while waiting. Bakit? Hindi naman po tayo bibiguin ng Diyos sa sino mang nananalig, sa sino mang nananampalataya, sa sino mang nagtitiwala sa Panginoon. Hindi po tayo mabibigo sa Diyos. Maaring nabigo tayo sa social amelioration program, hindi tayo nakatanggap, wala tayong tinanggap sa DSWD, wala tayong tinanggap sa DOLE o saan mang ahensya ng pamahalaan. Sa Diyos po tayo lumapit, sa Diyos po tayo umasa.
Inuulit ko po, kami po mga lingkod ng Diyos, sa Diyos lang po kami umaasa. Merong isang congressman ng Kabayan Party List, binigyan kami ng ng honor. Sinasabi niya na kami raw po mga pastor, kaming mga spiritual leaders na mga naglilingkod sa Diyos ay bigyan din po ng social amelioration program. Kaya sabi ko po dun sa aking post, sapat na po yun, mahal na congressman, na naalala nyo kami. Bigyan man kami o hindi, hindi po yun ang mahalaga eh. Kasi po, kami mga lingkod, at nawa kayo rin, meron kaming pinangahawakang talata sa Bible. Philippians 4 verse 19, "And my God shall supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus." Hindi ko sinabi ron, "and my work, and my job, and my business." Ang sabi po ron, "and my God." Mula po sa kayamanan ng Diyos na hindi po nauubos, siya po ang bahalang magbigay at magpala po sa atin. By faith, through faith, with faith, sa pangalan po ni Jesus. Can you say Amen? So wag kang madidisappoint. Hindi mo kailangan mabigo kung meron kang pananampalataya sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Nabigo tayo sa tao, nabigo tayo kung kanino man, pues lumapit tayo sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay handang magpala, magbigay ng lahat ng mabuting bagay sa ating buhay sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Buksan natin ating Bible. Psalms 37 verse 7. Ano po ang sinasabi ng awit 37, talatang 7? Sabay-sabay tayong bumasa. Makinig po kayo mabuti sa wala pong Bible, at babasahin ko po sa inyo. Bakit kinakailangan hindi tayo ma-disappoint? Ito ang sabi ng salita po ng Diyos. Psalms 37 verse 7. "Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa Kanya gumiginhawa sa Kanyang lakad. Dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha." Kunin lang po natin yung unang-unang mga talata sa awit 37 verse 7, letter A. "Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not," letter B, "fret not thyself because of him who prospereth in his way." Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa Kanya gumiginhawa sa Kanyang lakad. Sino raw po ang gumiginhawa sa Kanyang mga lakad? Yaong naghihintay po sa Diyos. Yaong hindi nadidisappoint. Yaong hindi nabibigo sa mga umaasa sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Kaya lagi po nating tatandaan, ang Diyos po willing tayong pagpalain, willing ibigay ni Lord ang lahat ng mabuting bagay sa ating buhay kung tayo po'y nananahan at pinangahawakan natin ang Kanyang mga pangako. Madali pong magsabing nakakagalit, nakakapuot, nakakainis ang ganitong sitwasyon ng buhay. Pero mas maganda po na matuto tayo magdeklara at sabihin nating hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Tama po? Can you say Amen? Panglima, we are sacrificial and not selfish
while waiting. Inuulit ko po we are sacrificial and not selfish while waiting. Tayo po mga naniniwala po sa Diyos, dapat po handa tayong magsakripisyo. At hindi po tayo hindi tayo nagiging sakim habang naghihintay sa ating paglaya o paggala. O kung meron kang hinihiling sa Diyos, we are sacrificial and not selfish while waiting. Ano po ang ibig kong sabihin? Because God dwells in us. Sapagkat ang Diyos ay nananahan sa atin, at kung siya ay nananahan sa atin, natututo tayong magsakripisyo. Hayaan nyo na po, ibigay na natin sa mga tunay na nangangailangan itong social amelioration program. Kung bigyan tayo, salamat. Kung hindi naman, salamat pa rin po. Pero mas maganda po na mas ibigay natin doon sa tunay na nangangailangan. Nakapanood nga po ako doon sa TV kagabi, tapos in-replay po kanina yung mga taga Rizal. Kawawa po yung kanilang buhay doon. Talaga pong nangangailangan sila. Diyan po sa parte ng Rizal, inuulit ko po. Tapos yung isang pamilya po doon, yung anak niya may sakit, hindi po niya madala-dala sa doktor, hindi niya madala sa center. Nakakaawa. Tapos meron akong napanood din kanina, pinost ng aking kabatchmate. Walang makain yung pamilyang ito. Hindi ba nakakaantig ng puso yan? Tayo naman po, hindi naman tayo nagugutom. Hindi naman tayo nasasala sa pagkain Kumakain pa naman po tayo ng 3 beses isang araw. Iba sa atin, 5 beses pa isang araw. Pero may mga kapatid po tayo, may mga kapwa tayo Pilipino na hindi naman po talaga sila pasaway, hindi naman matigas ang ulo. Halos wala pong makain. Buti na lang po, may mga taong ginagamit ang Diyos. Kaya binibless po sila ng Panginoon. At yun po yung aking sinasabi sa panglimang pagninilay. We are sacrificial and not selfish because God dwells in us. Ito po ang panahon na tayo po na binibless ni Lord, maging generous tayo. Ito po yung panahon na binibless tayo ng Diyos. Kailangan matuto po tayo mag-share sa ating kapwa. Meron po isang kasama natin sa community. Habang yung kanyang asawa na isang engineer, pinagpapala yung kanilang mga karpentero, tapos yung anak niya arkitekto, yung asawa niya engineer, yung anak niya arkitekto, yung mga pagkain, lahat po pinoprovide nila doon sa mga karpentero. Tapos ang ginagawa po nung kapatid nating ito na kapwa ko rin po pastor, kapwa ko lingkod ng Diyos, nagtatabi rin po siya, naglalaan naman siya para dito naman sa mga kapatiran naman sa ating community na pag matapos po ang lockdown, sa kanya ibibigay. Pero nakatabi na po ito. Nakapaglaan na po, nag-usap na po kami kung sino yung dapat bigyan na mga kapatiran sa Jesus is Wonderful at sa New Life. At meron din po tayong mga kapatid sa New Life. Yung mga kapitbahay nila na walang-wala, yung mga umuupa sa kanya na walang-wala. Nabasa ko po sa group chat kanina, binibigyan niya ng bigas, binibigyan niya ng itlog, sabi niya. Kita po ninyo, nagsishare po siya, nagbabahagi po siya. Noong mga nagdaang araw po, tumanggap din ako ng blessing.
Nakakita po ako ng isang ali na doon po sa isang bakery. Pagkatapos ko pong tumanggap ng konting pagpapala galing po sa Diyos, nakita ko po yung isang ginang na doon po sa bakery. Ang ginawa ko po, bumuri po ako ng tinapay. Hindi naman po marami. At saka ko po ibinigay sa kanya as part po ng sharing. Nawa po tayo may gumawa rin po ng ganyan, kapatid, ha? Sa abot po ng ating makakaya. Hindi po ito yung tamang panahon para mag-imbak tayo ng napakaraming pagkain, samantalang yung iba hong kapwa natin Pilipino ay walang makain. Meron po kaming kapitbahay dito, dalawang magkapatid, sa kapurihan po ito ng Diyos. Oh, sa kapurihan po ng Diyos. Katabi lang po namin, sa kaliwa ng bahay namin, may mga sakit po sila. May mga karamdaman. Pagka tumatanggap po kami, halimbawa, itong mga kapatid ko, itong aking nanay, ay sinasabihan po yung aking kapatid na bigyan din po itong aming kapitbahay na dalawa lang pong magkapatid na may mga sakit, may mga karamdaman. Napakabubuti pong tao nitong dalawang magkapatid na ito na aming pong kapitbahay. Binabahaginan po namin ng pagkain o kung ano ang meron kami sa abot po na aming makakaya. At alam ko po kayo may ganyan din, no? Huwag po tayong mag-hoarding or mag-hoard ng pagkain o kung ano mang meron tayo sa ating buhay. Sa Bible po, merong sinasabi sa Biblia, sa Acts chapter 2 verses 42 to 47, kung meron tayong Biblia, paano tayo magiging sacrificial and not selfish while waiting. Buksan po ninyo ang Bible ninyo, Gawa, Kabanata 2, sa Bagong Tipan, Acts chapter 2 verses 42 hanggang 47. Okay? Makinig po kayo mabuti at babasahin ko po sa inyo. Acts chapter 2 verses 42 up to 47. O kung pwede siguro iksian na lang natin, verses 44 hanggang 47 ng Acts chapter 2. At ganito po ang sinasabi, babasahin ko po sa wikang Tagalog. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Ano po ang ginawa nitong mga alagad? Ito po yung panahon o tamang panahon na kahit po tayo naka-lockdown, naka-enhanced community quarantine, alam ko po marami po sa inyo tumatanggap ng blessing. Ito yung tamang panahon to share and not to hoard. Magbahagi at hindi mag-imbak. Dahil hindi po ito ang panahon ng kasakiman. Ito po ang panahon ng pagbibigayan. Pagkakaloob. Sabi po rito sa ating binasa, pagputol-putol ng tinapay. Ibig sabihin, pagbabahagi. Kung ano po yung meron sa mga alagad, binibenta po yung mga ari-arian, tapos ipinapamahagi sa kanilang kapwa. Hindi naman po literal na gayahin natin, na ibebenta natin ang ari-arian or what, kundi kung ano yung meron tayo sa abot po na ating makakaya.
share your blessings in Jesus' mighty name. Can you say amen? At si Lord po ang magpapala sa atin, siksik, liglig, at nag-uumapaw pa sa pangalan ni Jesus. Tama po? Can you say amen? Panghanim or panghuli. Ito panghuli. Pero malaki ang ibibigay kong pagninilay o yung tinatawag na diin. Pray and stay while waiting. Pray and stay while waiting. Manalangin tayo at wag at what? Magstay habang tayo po'y naghihintay. Mas palawigin po natin ang pagdarasal. Mas palawigin natin ang what? Paglapit sa Diyos at manatili tayo sa bahay. Stay home, stay safe. Yun po ang hamon at challenge sa ating pamahalaan para hindi po tayo magkasakit. Learn to pray and stay while others walk away. Kung ang iba hindi makapag-antay, hindi makapanatili, hindi makapanalangin, tayo po na nakakaalam, nakakabatid ng salita po ng Diyos, paigtingin ang pagdarasal. Tapos manatili sa loob ng inyong mga tahanan. Manatili kayong ligtas by the grace and help of God. Can you say amen? So sa anong paraan tayo mag-i-stay? Susundan ko yung sinasabi ng ating mga frontliners. Nagtatrabaho kami, sabi ng mga frontliners, upang kayo ay maging ligtas. Manatili kayo sa bahay upang kami namay inyo ring mailigtas. Tingnan nyo po. In what manner? Diba meron pong nagdaang mga post, nagdaang mga araw, quarantine is godly. Diba? May nabasa po kayong ganong talata sa Biblia. Quarantine is godly. Habang tayo po'y nasa bahay, diba? Maka-Diyos po pala ang naghihintay sa bahay o nananatili sa bahay. Ito po ay gawaing maka-Diyos. Saan po natin mababasa yan? Open your Bible. Isaiah 26 verse 20. Stay at home. Kasi habang tayo'y nananatili sa bahay, ito po'y gawain ng isang taong maka-Diyos. Inuulit ko po quarantine is godly, sabi ng Bible. Isaiah chapter 26 verse 20. Yung iba sa inyo nabasa na yung ganitong mga talata sa Biblia kasi nakapost ito ng matagal na sa social media. Isaías kabanata 26 talatang 20. Isaiah 26:20. Ano po sabi rito? Babasahin ko na lang po sa wikang Tagalog. Ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Kita nyo po, ito yung quarantine. Ito yung enhanced community quarantine. Ito yung sinasabi na stay at home. Magkubli kang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Basahin ko na rin sa wikang Ingles. Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut the doors about thee. Hide thyself at his word for a little moment, until the indignation be overpassed. Para po humupa ang COVID-19 o yung galit ng COVID-19 sa konteksto na ating pong nararanasan sa panahong ito,
Ano po sinasabi ng Bible? Pumunta ka sa kwarto mo, isara mo yung pintuan mo, diyan ka lang sa loob ng bahay mo. Yun yung literal na ibig sabihin nitong talatang ito eh. So, stay at home. Ha? Stay safe. Say amen. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Oh? Tama palang Bible eh. Quarantine is godly. Letter B. Paano tayo mananatili sa loob ng ating bahay? Stay connected with God. How can we pray and stay connected with God while waiting? Kailangan meron tayong connection sa Diyos. Lumapit tayo sa source ng lahat ng bagay o mabubuting bagay sa ating buhay. Pag wala tayong connection, paano tayo tatagal? Paano tayo aabot dun sa punto na dumating tayo sa portion na itinawid tayo ni Lord sa pagtatapos ng extended community quarantine, sa pagtatapos ng COVID-19, sa pagtatapos ng lockdown, kung hindi tayo lalapit at hihingi ng gabay at patnubay sa Kanya. Again, stay connected with God. Saan natin pwedeng makuha yung ganyang talata o ganyang sinasabi sa talata ng Biblia? Sa John chapter 15 verses 5 and 7. Juan 15:5 at talatang 7. Ano sabi ron sa verse 5? Apart from me, you can do nothing. Kung kayo'y hiwalay sa akin, sabi ni Jesus, wala kayong magagawa. Kaya pagdating dun sa verse 7, if you remain in me, if you stay in me, if you abide in me, sabi ni Jesus, ask whatever you wish, and it will be given unto you. Humingi ka ng maibigan mo at ito ipagkakaloob sa'yo. Pero ano yung manner? Kailangan meron tayong connection sa Diyos. Meron tayong connection sa salita ng Diyos. Meron tayong connection kay Jesus. So stay in Jesus Christ. Stay with God. Or stay connected with God. Tama po? Can you say amen? Letter C, stay challenged. Ulitin ko po stay challenged. Ito po nangyayari sa atin na isang uri ng hamon sa buhay. Kaya labanan natin ito, labanan natin ang COVID-19, labanan natin ang takot, labanan natin ang bugnot, labanan natin ang galit, labanan natin ang puot, labanan natin ang pagkabalisa, and so on and so forth. Kaya sinasabi ko po sa inyo, letter C, stay challenged sa huling pagninilay ng pray and stay while waiting. Malaking hamon ito sa ating lahat hindi naman po madali na mangyari ito sa atin, di ba? Pero dapat po tayong mas elder, tayo magpakita sa ating mga anak o sa ating mga kabataan na hindi po tayo nangihina, hindi tayo nawawala ng loob, hindi tayo nawawala ng pag-asa, kasi yung mga anak natin, mga pamangkin natin o nakababatang kasama natin sa bahay, tayo ang tinitignan nila. So lumaban ka, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo dito sa balikat at sabihin mo sa kanya, lumaban ka. Anong klaseng paglaban? Mula po sa salita ng Diyos. Anong klaseng hamon? Mula sa salita ng Diyos. Mula sa tulong at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Open your Bible sa 2 Peter chapter 1 verses 3 to 4.
How can we stay challenged? Ikalawang Pedro, Kabanata 1, talatang 3 hanggang 4. Ganito po ang sinasabi. Okay, ulitin ko po ha. Ikalawang Pedro, Kabanata 1, talatang 3 hanggang 4. How can we stay challenged? Verse 3, babasahin ko sa wikang Tagalog. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Verse 4, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pita. Ano po sinasabi ni Saint Peter dito sa mga talatang ito? How can we stay challenged? Paano tayo lalaban sa hamon ng buhay? Sabi po, nang may kabanalan sa Kanya, na may kabanalan sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Kasi ang mundo raw po ay punong-puno ng kabulukan o decay. Ang mundo po ay decay. Pero alam po ninyo, dahil po sa lockdown, gumagaling po, nagkakaroon ng kagalingan ng mundo, yung ating atmosphere, yung environment, diba? Gumagaling habang tayo po ay naka-lockdown. Dapat po ipagpasalamat din natin yan sa pangalan ni Jesus. Gumagaling ang ating kapaligiran. Gumagaling ang inang kalikasan. Kaya ito po ay challenge sa ating lahat. So wag po tayong naiinip. At wag tayong mainis sa buhay na ito. Wag natin sabihin, napaka-boring. Wala tayong magawa. Di kung ano yung pinagagawa sa atin ng Diyos, yun na lang po ang gawin natin. Maging productive po tayo, maging progressive tayo, maging positive tayo habang tayo po naghihintay na matapos po itong COVID-19 o lockdown o extended enhanced community quarantine by the grace and help of God. Say amen. Letter D. How can we pray and stay calm? Stay calm. Maging kalmado po tayo. Sa Mark chapter 5 verses 35 hanggang 41, nagyaya po si Jesus. San Marcos Kabanata 5 talatang 35 hanggang 41, nagyaya si Jesus sa baybay dagat. At doon po makikita natin sa mga talatang ito na natutulog po si Jesus. Bigla pong dumating ang malakas na unos, malakas na bagyo. Yung mga alagad po nagsimulang matakot, nangamba sila. Sino nga naman ang hindi mangangamba? Bigla pong dumating ang ganito kalakas na bagyo sa dagat. Ginigising po nila si Jesus. At ano po ang sabi ni Jesus? Bakit kayo natatakot? Kay liit naman ng inyong pananalig. Gusto niyang sabihin sa mga alagad niya, maging kalmado kayo. Kasama niyo ko. Diba? Kasama natin ang Panginoon. If Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm.
Kung si Jesus po ay nakasakay sa bangka ng ating buhay, wala po tayong dapat na ikabahala o ikatakot. Kaya kalma ka lang, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kung meron kang katabi dyan sa bahay, tapikin mo sa balikat, sabihin mo, kalma ka lang. Say amen. Tama po. At ang panghuli, o letter E. How can we pray and stay? Ito po yung letter E. Stay centered. Stay centered. Ano po ibig kong sabihin? Christ must be the center of our affection. Ulitin ko po ha. How can we stay centered? Christ must be the center of our affection. Ang Diyos po ang dapat na maging sentro ng ating apeksyon, ng ating puso, ng ating buhay. Matthew chapter 5, dun po sa Beatitudes, sa verse 3, ano po sabi ron? Mapapalad yaong walang inaasahan kundi ang Diyos. How can we stay centered? Sabi po ng Matthew 5 sa Beatitudes verse 3, mapapalad yaong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sa Diyos po tayo umasa. Sa Diyos po tayo manatili. Sa Diyos po tayo kumapit. Sa Diyos po tayo magtiwala. Sa Diyos tayo manampalataya. Can you say amen? Yun po ang malaking bagay na magagawa po natin sa ating buhay habang tayo po'y naghihintay o nag-aantay. Siguro ikaw, kapatid, gustong-gusto mo nang kumain ng kung ano-ano, no? Meron ka nang gustong puntahan, meron ka nang binabalak o iniisip pagkatapos ng lockdown na ito. Ako nga gustong-gusto ko nang kumain ng ramen, yung maanghang. Tapos yung milk tea. Tapos yung siopaw na mamunlok na positive. Sabi nila, positive na yan, bro. Pusa yan. Kung ano man yun. Basta yun ang gusto kong kainin pag nakalabas ako. Ramen na maanghang. Tapos milk tea sa siopaw. Kayo, ano gusto nyo kainin pag nakalabas kayo? Pero bago ang lahat, ano ang gusto nyo gawin pag nakalabas kayo? Ano ang gusto nyo unahing gawin pag nakalaya na tayo sa loob ng ating mga bahay? Sige, mag-isip ka, magsabi ka. Pero bago po ang lahat, sinasabi po sa atin ng pagninilay, sinasabi sa atin ng Diyos, stay centered. Ang Diyos muna ang gawin nating sentro ng ating puso, ng ating buhay, mula po sa kanyang mga salita. Amen? Kaya ngayong hapon, mga kapatid, ngayong hapon, gayong nalaman po natin yung mga proseso kung paano tayo maghihintay o mag-aantay sa pagtatapos ng COVID-19, sa pagtatapos ng lockdown, o dati community quarantine lang, tapos naging enhanced community quarantine, tapos naging extended community o extended enhanced community quarantine. Meron nga pong isang post dyan sa social media. Baka paglabas nyo, sabi dun sa post, ako na ang kinakanta-kanta nyo. Nandun po yung picture ni Jose Marichan. Baka abutin ng Pasko. Bagamat biro-biro lang yan, joke lang yan.
No? But the truth is, ano man po ang mangyari, ano man ang maging kalooban po ng Diyos, ngayon pa lang po, purihin ng Panginoon. Binabati ko po kayo. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, napagtagumpayan mo ito. Tapikin mo sa balikat. Amen? Yun ang maganda. Nanalo tayo, nagwagi tayo sa lockdown, sa COVID-19. Tapos nakatawid tayo kung ano man yung araw na yon na ating iniintay o inaantay para tayo pong lahat magawa na natin ang gusto nating gawin at bumalik na tayo sa normal na buhay by the grace and help of God sa pangalan ni Jesus. Kaya kapatid, nasa iyo po ang pagpapasya. Ikaw po ang gagawa nito. Willing ka bang sumunod sa sinasabi ng Diyos? Willing ka bang sumunod sa mga pangako ng Diyos sa pangalan ni Jesus? At kung magkagayon, kahit hindi pa tapos ang lockdown, binibless na po tayo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? So tayo po'y manalangin at tayo po'y dudulog sa Panginoon at yung mga prayer request po ninyo. At meron pong nagpasabi sa akin na isama ang kanyang pamangkin na isang nurse, yung kapatiran po natin sa Lagro. Awang-awa siya sa pamangkin niya na isa pong frontliners, isang nurse po ito. Kulang na kulang daw po yung gamit sa katawan o yung PPE. Tapos hindi raw po niya mayakap yung kanyang anak. Sabi ng ating kapatid na taga Lagro, kaya hinihingi niya ng dasal at panalangin ang kanyang pamangkin na ito. Alam po ninyo, kami rin po, meron din po ako pamangkin na isa rin pong frontliners na nagtatrabaho po sa Makati Medical Center, sa MedExpress. Isa po siyang pharmacist. Araw-araw din po siyang umaalis ng bahay. Inulit ko, bilang pharmacist. Baka meron din po kayong kamag-anak. Yung kapatiran natin sa Caloocan, ang anak niya isang doktor. O sino man po miyembro ng inyong pamilya na frontliners po, lahat po yan ay isasama po natin sa panalangin. Pati na po ang inyong mga prayer request, lahat po ng kapatiran ng mga taga Jesus is Wonderful Ministry, ng mga taga New Life, ng aking mga kabatchmate sa high school, kabatchmate sa elementary, kaklase sa high school, kaklase sa elementary, lahat po ng mga kumpare ko sa PNB, lahat ng mga kapatid sa pananampalataya here and abroad, o sino man pong nakakapanood ng pagtatapos ng aking topic patungkol po sa the blessings of waiting in the Lord. Gusto ko po kayong ipanalangin lahat sa pangalan ni Jesus. Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Father God, inilalapit ko po sa inyo ang pamangkin ng aming kapatid na taga Lagro na si Ate Tess, O Diyos, na itong kanyang nurse na pamangking ito ay patuloy mo pong iligtas sa sakit na COVID-19, kalakasan, katatagan ay sumakanya at maging sa kanyang pamilya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, upang habang siya po ay nagtatrabaho bilang nurse, siya po ay parating ligtas, matatag at malakas in the name of Jesus. Ganoon din po ang mga kamag-anak, anak o kapatid ng sino mang lingkod na nakakapanood ng FB Live na ito, Lord, o sino mang mga frontliners sa kanilang pamilya. Lord God, lukuban mo silang lahat ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan, balutin mo silang lahat ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na langis o banal na Espiritu Santo
mula ulo hanggang talampakan upang sila po'y ligtas at walang sakit o hindi po sila mahawa bilang mga frontliners in the name of Jesus. Sa lahat po ng mga kapatiran o Diyos na humingi po sa akin ng dasal, sa lahat ng mga kabatchmates ko na humingi sa akin ng dasal at panalangin, Lord, sa lahat ng nakakapanood ng FB Live na ito, stretch forth your hand in cures, signs and wonders to be worked in the servant name of Jesus. Acts chapter 4 verse 30. Nananalig po kami, nananampalataya po kami ng lahat ng aming mga dasal at panalangin ay amin na pong tinanggap sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa grace, salamat sa provision, salamat po sa manifestation, gifting, signs and wonders, miracles, victory, promotion, breakthrough. Salamat po sa healing ng aming bansa at sa healing ng lahat ng mga bansa. Salamat po, O Lord God, ngayon pa lamang inaangkin na po namin ng lahat ng sagot, lahat po ng tugon sa aming mga dasal at panalangin in all areas and aspects of our lives ay iyon na pong ipinagkaloob sa pangalan ni Jesus. We are all blessed, we are redeemed, we are loved and valued by you, O God, sa pangalan ni Jesus. Kaya amin pong idinideklara ng lahat ng mabuting bagay ay ibinigay mo na po sa aming buhay. To God be the glory. In Jesus' name, we pray. And everybody say, Amen. Salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoong Jesus. Bye-bye. Godspeed. God heals. God bless. God saves. In Jesus' mighty name we pray. Amen.